Kamusta, Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tema ng reading natin ngayon. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Libra? Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ang unang card ay Knight of Wands. Pinapakita sa akin ng card mo na wala kang takot na harapin kung ano man ang maging hadlang sa pagkamit mo ng tagumpay sa buhay. At saka open ka sa mga posibilidad at saka mag-explore sa mga bagong idea. At ito yung magiging dahilan para mas malaki yung potential mo na makamit yung great success. Kasi nga, willing ka na sumugal, anuman ang mangyari. Madapa ka man ng ilang beses, alam mo na yung failure mo ang isa sa magiging dahilan para mas lalo kang maging palaban sa buhay. Alamin naman natin kung ano ang message ng mystical card para sa mga Libra, pero kunin muna natin lahat ng cards mo. Itong unang mystical card mo ay prayer. Na kahit na maganda o hindi maganda ang nangyayari sa buhay mo, ay huwag ka pa rin makalimot na magdasal. Kung bakit, kasi kailangan mong isurrender, ito na yung card, sa pamamagitan ng pagdarasal, kung ano man ang worries mo. Para madali mo matanggap, acceptance, kung ano man ang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Madali mo ring maunawaan. Kasi may mga bad situation na nangyayari sa buhay natin na ang galing din ng timing. Yung nagsusunod-sunod ba? Kaya huwag makalimot kasi yan yung mag-guide sa'yo. Yung pagkakaroon mo ng connection kay God. Ano man ang pamamaraan mo ng pagdarasal or ano man ang relihiyon mo. Ito naman ang angel number mo. 5-4. The number is proving that changes are good in your life. Trusting your abilities will get you the best in stressful situation. Guidance mo na lang ito kasi yan naman na yung ginagawa mo yung nagte-take ng risk. Yun yung Knight of Wands. Affirm, God says, "My child, I will help you in every situations." Connected lahat ng cards mo at saka guided ka. Kaya huwag makalimot magdasal. Alamin naman natin kung bakit pinakita yung Knight of Wands gamit ang tarot cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 6 of Cups, Ace of Wands, at 3 of Cups. Ipinapakita ng cards mo na merong powerful energy na magbibigay sa iyo ng inspirasyon, bagong simula, at saka pag-unlad. At saka may kaugnayan din ito patungkol sa relasyon mo sa kapwa, hindi lang sa person mo. Sa career, very positive itong mga cards na ang ibig sabihin, yung bang parang bulaklak na bumubukadkad.
maraming ideas, at saka merong teamwork. At saka ang ilan sa inyo, ang trabaho mo, may mga kasamahan ka na mas bata sa'yo. Or yung negosyo mo ay yung patungkol sa mga bata. Pwedeng teacher ka, o kaya nagtitinda ka ng goods ng pangbata. Ikaw yung nag-aalaga sa anak mo or meron kang inaalagaan na bata. Nagagawa mo ng tama yung trabaho mo at saka nag-e-enjoy ka. Ang ilan naman magkakaroon ng graduation or nakagraduate ka na at happy ka kasi abot tanaw mo na yung pangarap mo. Kaya pala ang ilan sa inyo hindi ka takot na sumugal kasi pinaghandaan mo. Sa mga single, maybe biglaan kayo nagkita ng potential person na ito or nagkaroon ng reunion. 2 beses or higit pa na nagkita kayo. Doon siya nakasiguro na gusto ka niya. Ang ilan na nasa relationship, ang pinakasalan mo or binalikan mo para makarelasyon ay yung first love mo. Ang ilan naman na nasa relationship, sigurado ka na sa sarili mo na nasa tamang person ka kaya siya yung pinili mong pakasalan. At nakuha nyo rin ang blessings ng bawat pamilya nyo at saka mga kaibigan. Sumusuporta sila sa relasyon nyo. 5 of Swords, 8 of Wands, at 8 of Cups. Base dito sa mga cards, nagkakaroon ng kompetisyon o kaya argumento. Pero ang advice ng mga cards ay maging confident ka sa sarili mo, yung bang maging satisfied at maging happy. Isipin mo rin na yung mga decisions mo ay may magandang dulot. Kasi itong mga cards mo ipinapakita na stepping stone yung mga trials para makamit mo yung tagumpay. At mapahalagahan mo ito. Sa financial, binibigyan ka ng advice ng mga cards na ikaw na lang humawak ng sarili mong kita. Or kung meron ka mang ipon, ikaw lang yung dapat nakakaalam. Huwag kang magtiwala kahit kanino para wala kang sisisihin kung bakit walang pinatunguhan yung financial mo. Mag-ingat ka sa bawat desisyon na gagawin mo kasi 2 cards na yung nagsasabi niyan na binibigyan ka ng warning. Lalo na't pagdating sa financial, maganda yung kita mo. Times 2. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, ang naging karelasyon mo ay toxic na person. Kasi sa umpisa ng connection or relationship nyo, maayos kayong dalawa. Tingin mo kasi perfect na yung connection nyo or relationship, pero nagkaroon ng issue sa tiwala. Kasi dapat sa relasyon naghihilahan kayo paangat. Kaso isa sa inyo ang humihila pababa. Kaya ang ilan sa inyo single ka man or nasa relationship, hindi mo na tinuloy yung connection o relasyon sa person. Kasi napaka-unhealthy. Tinalikuran mo na itong relasyon na ito or connection kahit na masakit para sa'yo. Kasi nakikita mong hindi kayong match. The Lovers, 5 of Wands, at Knight of Pentacles. Sa mga cards na ito ay nagkakaroon ng pagtatalo, hadlang, at saka challenges sa buhay mo patungkol sa responsibilidad sa love at responsibilidad para sa pamumuhay. Sa
kalusugan naman, kailangan mo ng suporta mula sa person mo or sa friends at loved ones. Makaka-survive or magkakaroon ka ng recovery, pero kailangan mo pa rin ng pampalakas ng loob para mas lalong mapabilis yung paggaling mo kung meron ka mang sakit. Makakatulong din yung suporta ng mga taong nasa paligid mo kahit na meron kang malubhang sakit na para hindi mo to masyadong isipin. Makakatulong kasi sa katawan natin yung healthy na lifestyle at saka positive energy. Healthy ka man, may injury or illness. Sa mga single or nasa relationship, binibigyan ka ng advice ng mga cards na ito. Bibigyan ka ng sign ng universe kung yung person mo ba talaga or potential person ang the one or soulmate mo. Kasi mararamdaman at makikita mo sa person kung ano ba talaga yung deserve mo na love. Sa mga nasa relationship, nawala yung init ng relasyon nyo na pwede naman itong maresolbahan. Kasi isa sa inyo ng person mo ang kaya mag-adjust para maging healthy ang koneksyon o relasyon. Sa mga single, yung potential person na kinikilala mo ay maaasahan mo. Itong The Emperor, ang ibig sabihin may person na maaasahan mo naman talaga. Pero pagdating sa emosyon, hindi siya masyado nagpapakita nun. Pero napaka-mature ng person na ito sa career, sa financial at saka sa love life. May posibilidad na ikaw din ito na may paninindigan. Ipinapakita ng card na ito na The Hanged One na may mga sitwasyon sa buhay mo na nakikita mo na ng klaro. Open ka na para sa mga opinyon at sa mga posibilidad na makakatulong para sa changes at growth sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo, naging mature ka na rin sa sitwasyon na kinakaharap. Itong The Death ay very positive na merong matatapos pero meron ding magandang magsisimula sa buhay mo na kailangan mo tong simulan ng positibo. At saka sa simula pa lang naman, hindi ka natakot na sumugal kung ano man yung darating na challenges at saka trials. Kaya ito yung nagbibigay sa'yo ng mas maraming oportunidad at tagumpay.